Good morning. Start boses. Happy 44th anniversary. Okay, so 44 years na. It's been a blessing to be with you. Actually, kapag bibilang ng ganyan, and I started, siguro it brings back memories naman, especially for those who have been here. Siguro nandito noong 1981 na. That's your sister guys, sila Glory. So, dalawa na lang ba yun? Iba na 1981. Ayun sila, mga Garcias, mga almost. Okay, so for sure, ang dami nilang naalala ng anniversary, 44 anniversaries na yun. So, going back lang siguro during my time when I was assigned in BSL, this is my 14th. Kasi dumating ako ng BSL 2011, and then, 2011, I started attending August, September, October, nag-start ako ng mag-preach sa inyo. Third Sunday or third week ng October that year, 2011, may youth camp sa Baguio. Bilisan ng mga panahon na yun. And then in November, my first anniversary video, that was the 30th. Okay, so very memorable yung 30th na yun yung first, bago lang ako sa inyo, and for sure, a lot of you are still thinking about me noong panahon na yun. Sino pang pastor na ito? Napakabata pa at wala pang puting buhok. So, 14 years later, okay na. But it's been a blessing to be with you, and it's been a privilege to serve you. And if we are to look back 44 years, 1981 nagsimula ang BSM sa isang Bible study, naging isang maliit na church, at until now, sinastain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman po natin ang karapatan ng ating Panginoon. Kaya naman tunay na ang lahat ng papuri at pagsamba ay nararapat lamang para sa ating Panginoong Diyos. All this is from God. Okay? Ito ang theme ng ating anniversary at ang title ng ating pag-aaral ngayong umagang ito. Bakit nga ba kailangan? Okay? Tayo bilang isang church mag-celebrate ng anniversary. Okay? Siguro nagtataka kayo kung bakit po ito. Hindi lang siguro dahil sa kainan. Okay? Isang pagka-anniversary, dumadami tayo. Okay? Importante ito, yung pagkain, hindi naman po natin naalisin po yung importance ng celebration. Pero ito po ay pagpapala o pagpapaalala sa atin ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa ating pakikiisa kay Jesus. This is a celebration ng gospel sa ating buhay. Mahalaga na makita po natin yun. Kung nag-celebrate po tayo yearly, ito po ay pagpapaalala sa atin ang naging bahagi ako ng katawan ni Kristo Jesus. Naging bahagi ako ng isang church kung saan ako ay nakakilala sa Kanya at nakikiisa sa Kanya. Okay? Tayo po ay naging isang church, hindi dahil pinili natin ito, at dito ako a-attend sa BSN. Hindi po gano'n. Bahagi po yun. Kundi tayo po ay tinawag ng ating Diyos na maging isa. Okay? Maging isang bahagi sa isang iglesia. Kasi nga, ang church is the body of Christ. If we are in Christ, bahagi po dapat tayo. Okay, ng isang iglesia, ng isang church. Maging isang pamilya na ang tuon ay magpuri sa Diyos, lumago sa wangis ni Jesus, magsama-sama na maging isa tayo sa gospel, at maging kagamit-gamit na tagapaglingkod ng Diyos na naghahatid ng mabuting balita sa lahat ng tao. Kaya po tayo bahagi ng church. Ang mahalaga po na makita po natin at maalala ang mga katotohanan ito. We are here today because of God's grace. Tama po ba? Grace lamang po yun. Okay? Kaya naman ating i-celebrate ito with humility, being reminded of who we are. That we are sinners saved by grace. And let's celebrate today with joyful hearts. Siguro start po natin because kanina nabasa na po natin 2 Corinthians 5:18 to 19, which is our verse. Basahin lamang po natin yung buong chapter 5. Kasi napakaganda po ng 2 Corinthians. So actually, kaya excited na ako matapos din yung Gospel of Luke. By that time, siguro tapos na rin ako sa masteral ko. So pwede ko nang ituro yung 1 Corinthians and then 2 Corinthians in the coming years. Basahin po natin 2 Corinthians chapter 5. Sabi dito, "For we know that if the tent that is our earthly home is destroyed,
We have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. Start pa lamang ng verse 1, may promise na kagad para sa ating lahat. For in this tent we groan, longing to put on our heavenly dwelling, if indeed by putting on we may not be found naked. For while we are still in this tent, we groan, being burdened, not that we would be unclothed, but that we would be further clothed, so that what is mortal may be swallowed up by life. He who has prepared us for this very thing is God. Kasi may inanda sa ating heaven eh. Binihanda sa atin ng ating Panginoon. Muli dito, katulad po ng ating verse na aralin later on, sabi sa verse 5, He who has prepared us for this very thing is God. Everything is by God. Sabi nga, who has given us the Spirit as a guarantee. So, we are always of good courage. We know that while we are at home in the body, we are away from the Lord. For we walk by faith, not by sight. Yes, we are of good courage, and we would rather be away from the body and at home with the Lord. So whether we are at home or away, we make it our aim to please Him. Wala pa tayo sa heaven, nandito pa tayong lahat, ang goal natin is to please the Lord. Okay? For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Therefore, knowing the fear of the Lord, we persuade others. Okay? But what we are is known to God, and I hope it is known also to your conscience. We are not commending ourselves to you again, but giving you cause to boast about us, so that you may be able to answer those who boast about outward appearance and not about what is in the heart. For if we are beside ourselves, it is for God. If we are in our right mind, it is for you. For the love of Christ controls us, because we have concluded this, that one has died for all, therefore all have died. And He died for all, that those who live might no longer live for themselves, but for Him, who for their sake died and was raised. From now on, therefore, we regard no one according to the flesh, even though we once regarded Christ according to the flesh. We regard Him thus no longer. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed, behold, the new has come. All this is from God, who through Christ reconciled us to Himself and gave us the ministry of reconciliation. That is, in Christ, God was reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Therefore, we are ambassadors for Christ. God making His appeal through us, we implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. For our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Napakaganda, no? Ng 2 Corinthians chapter 5. Siguro basahin ko lamang din po yung ating passage in Filipino version, sa Filipino Standard Version. Yung verse 18 and 19 lamang po. Napakahaba po buong chapter 5 po ulit. Okay? Verse 18 to 19 in Filipino Standard Version. Lahat ng ito ay mula sa Diyos, at sa pamamagitan ni Kristo ay pinagkasundo tayo ng Diyos sa Kanyang sarili, at Siyang nagbigay sa amin ng paglilingkod tungo sa pakikipagkasundo. Sa makatuwid, ang Diyos ay nakay Kristo na ipinagkakasundo ang sanlibutan sa Kanyang sarili, at hindi ibinibilang sa mga tao ang kanilang mga pagkakasala. Ipinagkatiwala niya sa amin ang mensahe ng pakikipagkasundo. So tingnan lamang po natin yung ating outline. 6 points po ito, so 1 hour per point. The source of reconciliation, the means of reconciliation, the ministry of reconciliation, the message of reconciliation, the nature of reconciliation, and the entrustment of reconciliation. Siguro maaaring naisip ninyo, bakit anniversary tapos patungkol sa reconciliation?
Okay? Kaya po tayo na-saved because we were reconciled by Christ. Okay? By God through Christ. Kaya po tayo nagkasama-sama ngayon bilang isang church ay dahil na-reconciled na po tayo. Kung ikaw ay Christian, na-reconcile na po tayo kay God. Eh, ano nga ba ang ibig sabihin ng reconciliation? Ano nga ba ang doctrine of reconciliation? Sabi nga ni Wayne Grudem, he quoted, he defined it this way: the removal of enmity and the restoration of fellowship between two parties. Simple lamang po ito, madali pong intindihin. Ibig sabihin, dahil tayong lahat ay makasalanan, o dahil lahat tayo ay nagkasala sa Diyos, tayo ngayon ay nahiwalay sa Kanya. Okay? Dahil galit ang Diyos sa kasalanan, wala ni isang pwedeng lumapit sa kanyang harapan makasalanan. So, ibig sabihin, dahil lahat tayo makasalanan, hiwalay tayo sa Diyos. Ang meron tayo, kung wala tayo kay Kristo Jesus, ang meron tayo sa harapan ng Panginoon ay galit lamang niya, yung wrath ng ating Panginoon. So, maaalis lamang ang galit ng Diyos sa ating, at maaalis lamang, wait, wala ako. Okay. Pero tayo man ay nagkasala sa Diyos, nais pa rin niya na maibalik ang tao sa tamang relasyon sa Kanya. So, nagkasala man tayo, pero nais pa rin ng Diyos out of His mercy, grace, and love, nais niya na maibalik tayo sa Kanya ng tama. At maalis ang galit ng Diyos dahil sa ating kasalanan sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. Dahil tayo nahiwalay sa Diyos sa kasalanan, kailangan natin ngayon ma-reconcile. Okay? Dahil apart tayo from God because of our sins. Kailangan tayong lahat ay ma-reconcile sa Diyos. So, reconciliation is the removal of enmity. To be reconciled, ibig sabihin, una, doon sa definition ni Wayne Grudem, maalis ang galit ng Diyos sa atin dahil sa ating kasalanan. Okay? Lahat tayo makasalanan. Hanggang di kayo nananampalataya kay Kristo, hanggang di kayo nagsisisi sa inyong mga kasalanan, hanggang hindi nyo talaga tunay na tinatalikuran ang kasalanan, kayo ay mananatilig sa galit ng Diyos. Hindi kayo reconcile. Kaya kailangan natin ma-reconcile. Pangalawa, sa definition, reconciliation is the restoration of fellowship between two parties. Okay? To be reconciled. Pangalawa is to have a restored fellowship with God. So, paano tayo ngayon ma-restore? Paano natin ma-restore yung fellowship with God? Paano tayo na-reconcile sa ating Diyos? At ito yung ating aaralin ngayong umaga. Ito. Okay, start po tayo sa ating unang point, the source of reconciliation. Verse 18a, sabi nga doon, all this is from God. Okay? Kaya natin binigyang oras na basahin yung 2 Corinthians chapter 5 ay upang mapalalahanan tayo ng mga napakagandang katotohanan patungkol sa ating kaligtasan, katayuan kay Jesus, at sa glorious gospel na ating natanggap mula sa Kanya. So, importante yun. Kung inyo pong inintindi, binasa yung 2 Corinthians chapter 5 from verse 1 up to verse 17, napakahalagang katotohanan po ang lahat ng ating nabasa doon. At siguro kung ating titignan yung immediate context ng verse 18, balikan lamang po natin yung verse 14 to 17. Ito ay paalala na ang lahat ng ito ay mula sa Diyos. Sabi po sa verse 14, for the love of Christ controls us, because we have concluded this, that one has died for all, therefore all have died. And He died for all, that those who live might no longer live for themselves, but for Him who for their sake died and was raised. From now on, therefore, we regard no one according to the flesh, even though we once regarded Christ according to the flesh. We regard Him thus no longer. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Yung verse 14 to 15 is the message of salvation. Makikita po natin yun. Christ died for us all. Kasi kailangan may mamatay. At kung ikaw ay tunay na nanampalataya kay Jesus, isa na sa kanyang kamatayan, ikaw ay may bagong buhay na mula sa Kanya. At dahil kay Jesus, ikaw ay hindi na dapat pa na mabuhay para sa sarili mo, kung hindi para kay Jesus na namatay para sa lahat ng iyong mga kasalanan. Kasi kailangan may magbayad ng ating mga kasalanan. Si Kristo ang nagbayad ng lahat ng ito. At kung ngayon ikaw ay nananampalataya sa Kanya, at ito napakahalaga,
At importante po ito bilang isang mananampalataya. Kasi sabi nga po doon, if you died with Christ and if you live with Christ, sabi nga, that those who live might no longer live for themselves, but for Him who for their sake died and was raised. So yung gospel is not just believing dun sa truth, pero yung gospel also teaches us how we are to live that truth na isa sa buhay. Kaya nga, kung sa ating church, paulit-ulit kong sinasabi, it's not just nandito. It's not just a profession of faith. It is life. Kailangan ko nakikita ito. Lahat po kayo pwedeng sabihin, Christian kayo pero how about your life? This is the gospel in verse 14 to 15. Hindi pwedeng, Christian ako, naniniwala ako kay Kristo. Kahit lumabas po kayo dyan, katabi niyo yung mga bahay, tanungin niyo sila kung naniniwala sila na may Kristo Jesus. Oo, yan. Majority of them, maliban na lang, kung yung makakatuka na bahay, siyempre, hindi dinay nila si Christ, dahil Hudyo sila. Pero kung ating titignan, the gospel is this: Christ died. And if you believe in Him, you died with Him. And if you died with Him, you have life in Christ, and then you are to live your life for Him. Then verse 16 is medyo parang kakaiba. Okay, kung medyo papal passage nito. Kung titignan ninyo, actually, dahil bago ka na kay Kristo Jesus, may bago ka ng perspective din. You have understood the gospel, at yung perspective ngayon ni Paul, patungkol sa tao at patungkol kay Kristo ay iba na. Na iba na ang kanyang pananaw sa tao. Dati para sa isang Pharisee, katulad ni Paul, ang isang tao ay walang kaligtasan, ang turing nila sa kanila ay mga hintil. Kung hindi ka Hudyo, wala kang kaligtasan. Ganun yung thinking niya. Elite kami yung ligtas lamang. Hindi nagalit ang kanyang pakikitungo sa tao na hindi bahagi ng Judaism, kundi yung mga tao na wala kay Jesus na nangangailangan na ng kaligtasan. Iba na. Ang pananaw niya sa lahat ng tao pare-parehas. Lahat tayo makasalanan. So I don't regard men, flesh as flesh. Lahat ng tao nangangailangan ng kaligtasan katulad ko. Okay? Naging iba na rin yung pananaw niya kay Jesus. Dati siya ay galit kay Jesus. Ngayon dahil sa gospel at sa ginawa ni Jesus, tunay na niyang kinikilala ang kaligtasang hatid ng ating Panginoong Jesus. Dati kaaway siya eh. Pero nabago niya. I don't regard Christ as flesh. Nabago na. So ganun din po tayo. May pagbabago din ang ating pag-iisip. Meron na tayong pag-ibig sa lahat ng tao na ninanais natin sila na makakilala kay Kristo. Alam na natin ngayon na ang ating tanging pag-asa ay si Kristo Jesus lamang. Then verse 17, yung pangako na kung ikaw ay na kung ang isang tao ay mananampalataya kay Jesus at magsisisi sa kanyang kasalanan, siya na ngayon ay isang bagong nilalang. If you are in Christ, you are a new creation. Okay? Ibig sabihin nun, napatawad ka na sa iyong mga kasalanan, nalinis ka na ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. So, ang isang tao na dati ay makasalanan, ngayon ay napatawad na at nabago na dahil kay Jesus. At ang lahat ng katotohanan na ito na hinayag ni Paul sa kanila doon at ngayon naman ay sa atin, kanino lahat ng ito nagsimula? Ang gospel, ang bagong pag-iisip, ang bagong buhay, kanino daw ito nagmula? Sabi ni Paul sa verse 18, all this is from God. Lahat ng ito ay mula sa Diyos. Ang ating pakikiisa o ang ating kaligtasan o reconciliation ay nagmula lamang sa Diyos. Hindi sa ating mabubuting gawa, hindi dahil naisip natin ito on our own na kailangan ko si Jesus, ang ating kaligtasan, ang ating bagong buhay, ang ating kapatawaran ay nagmula sa Diyos. Kaya karapat-dapat lamang na atin siyang purihin. Sabi nga ni John MacArthur, and I quote, unregenerate people have no ability to appease God's anger against sin, satisfy His holy justice, or conform to His standard of righteousness. They are guilty of fatally violating God's law and face eternal banishment from His presence. In truth, wala po tayong kakayanan na maligtas natin ang ating mga sarili. Siguro parang isipin nyo, alam ko na yan.
Paulit-ulit natin itong naririnig, di ba? Na it is not by words, it is by grace. At mahalaga po na makita natin na ito po yung maling katuruan ng mundo. Ang sinasabi ng mundo, gawin mo itong mabubuting gawang ito. Magbigay ka, tumulong ka sa mahihirap, ikaw ay maliligtas. Pero hindi po yun yung kaligtasan. Ang kaligtasan ay nakasentro lamang kay Kristo Jesus. Ito'y galing lamang sa ating Panginoon Diyos. Ang kaligtasan unang-una ay mula sa Diyos. Ang Diyos ang gumawa ng plano, in-execute ang lahat ng ito sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. At ito ang gospel. Ito yung mabuting balita. God reconciled to us to Himself through Jesus Christ. Sabi nga sa Romans 5, verse 9 to 11, since therefore we have now been justified by His blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more, now that we are reconciled, shall we be saved by His life? More than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Napakahalaga po ng reconciliation. Siguro magiging tanong, ikaw nga ba ay tunay na reconciled kay Kristo Jesus? Ikaw ba ay reconciled na sa ating Panginoong Diyos? Sabi nga ni John MacArthur, it is to God's plan through Jesus Christ that we owe the gratitude for our reconciliation. All this is from God. Ang blessing ng reconciliation ay mula sa Diyos. Let me read again from John MacArthur sa kanyang teaching about reconciliation. And I quote, sabi niya, thus, reconciliation is not something man does, but what he receives. Natanggap lamang po natin ito. Okay? It is not what he accomplishes, but what he embraces. Wala tayo na-accomplish, pero panghawakan po natin yung ginawa ni Kristo Jesus. Reconciliation does not happen when man decides to stop rejecting God, but when God decides to stop rejecting man. It is a divine provision by which God's holy displeasure against alienated sinners is appeased, His hostility against them removed, and a harmonious relationship between Him and them established. Reconciliation occurs because God was graciously willing to design a way to have all the sins of those who are His removed from them. Nung na-reconcile tayo, God forgive. Pinatawad tayo ng ating Panginoon nung kanyang naisip na tayo ay kanyang i-reconcile sa kanyang harapan. So, unang-una, ating dapat makita, ang source ng reconciliation ay ang ating Panginoong Diyos. Second is the means of reconciliation. Verse 18b, sabi nga, who through Christ reconciled us to Himself. Ang lahat ay nagmula sa plano ng Diyos. Sabi ko nga kanina, ang plano ng Diyos ay ma-reconcile ang isang tao na makasalanan sa Kanya, at ito ay sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. Si Jesus ang perfect sacrifice na tanging makakapag-satisfy ng holy justice ng ating Diyos. Si Jesus ang tanging mediator between God and man. Kaya nga sabi sa Acts 4:12, and there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among man by which we must be saved. Anong pangalan niyo? Jesus. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. God, for His own purpose and by His own will, designed the sacrificial death of His Son to reconcile believers to Himself. Plinano ng Diyos, itinakda ng Diyos before the creation na yung kanyang anak na si Jesus, kanyang iaalay upang siya ang maging sacrifice para sa ating mga kasalanan. Sabi sa Ephesians chapter 2, verse 13 to 16, sabi doon, but now, in Christ Jesus, you who once were far off, malayo sa Panginoon, okay, have been brought near by the blood of Christ. For He Himself is our peace, who has made us both one and has broken down in His flesh the dividing wall of hostility by abolishing the law of commandments expressed in ordinances, that He might create in Himself
one new man in a place of the two, so making peace, and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. Dahil kay Kristo, wala nang hostility. Wala nang pag-aaway, wala nang naghihiwalay pa sa ating Panginoong Diyos. Naalis ang galit ng Diyos sa atin dahil kay Jesus. Dahil kanyang inalay ang kanyang sarili, namatay para sa ating mga kasalanan upang tayo ay ma-reconcile sa ating Diyos. Hindi lamang ating natanggap ang reconciliation na ito, kundi sa ating pakikiisa kay Jesus, tayo din ay binigyan ng Diyos ng responsibilidad na ating ibahagi ang mensahe ng reconciliation sa iba. So thirdly, ang source ang ating Panginoong Diyos. Pangalawa, ating makikita yung means ay sa pamamagitan ng kanyang anak. At kung malinaw itong bagay na ito, itong katotohanan na ito sa atin, ito ay ipinagkaloob na sa atin ni God as a ministry. Sabi nga, the ministry of reconciliation in verse 18c, and gave us the ministry of reconciliation. Kung ikaw ay isa na kay Jesus, ikaw ay may panawagan sa Diyos o ministry mula sa Kanya. Anong ministry ito? Ministry of reconciliation. Ito ay katulad ng Great Commission sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Sabi dan, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Ibig sabihin, tayo ay naligtas sa ating mga kasalanan at ngayon ang ating panawagan ay ibahagi ang biyayang ating natanggap mula sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo at sa pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. Ano ang ating panawagan? Ang ibahagi ang gospel, in particular dito sa ating passage, ang patungkol sa reconciliation mula sa Diyos. So, ibig sabihin, kung ikaw ay ligtas, bahagi ka dapat ng church, at bilang bahagi ng church, ikaw ay may ministry dito na ikaw din ay dapat na nagbabahagi ng mabuting balita. Kaya may ministry tayo ng outreach, kaya tayo may youth fellowship, kaya tayo may children's ministry, and hopefully, nagdagdagan pa yung ating ministry. At kung bakit tayo nagsusupport into missions, ay dahil nakita natin yung kahalagahan ng panawagan nating lahat na magbahagi ng gospel. Lalo na ngayon sa ating context is the reconciliation of God to man. Okay? Ating i-reconcile daw ang mga taong makasalanan sa Diyos. Yun yung ating ministry. Okay? Siguro magiging thinking nito, Brother Jay, maliban sa mga ministry sa church ng outreach at evangelism, paano mo ito ma-i-apply? Okay, ito, importante ito. Dito ako magbibigay ng oras. In practical application, in doing the ministry of reconciliation, you are to do it to your family. Yan yung pinaka-immediate. Minsan ang problema ng maraming Christian, ang iniisip kagad nila evangelism outside. Ay, mag-evangelize tayo dito, punta tayo dito. Pero yung family, yung pinaka-immediate, na pinaka-madali natin gawin, ito yung madalas na nakakalimutan. Okay? So kung ikaw ay may asawa o anak na wala pa kay Jesus, sabihin na natin, kunwari, maraming ganito sa families natin kunwari, feeling Christian. Okay? Pero namumuhay sa kasalanan, ituro mo sila na sila ay makasalanan at ang Diyos sa kanyang awa at habag nais niya na sila ay ma-reconcile sa kanila. Unang-una dapat family. Asawa, anak, kapatid, magulang. Share niyo yung gospel. Pinaka-basic po ito. Okay? Sila yung dapat na una natin tatawagin dahil sila yung pinakamadali. Okay? Huwag niyang isipin ka, pupunta ako sa mga tao, hindi ko kilala, kaya ayaw ko mag-evangelism. Hindi ko sa kakilala mo. Di ba? Yung kilala ka na, hindi ka na siguro mahinga sa nanay mo, sabihin sa kanya, makasalanan ka, at kailangan mo ma-reconcile kay God. Talagang sa truth. Di ba? Importante po na makita natin ang panawagan nito. At kung ang family mo nananatili patuloy sa kasalanan,
Hindi ka pipigil na paalalahanan sila sa kanilang katayuan sa harap ng banal na Diyos. Bakit hindi ka pipigil until death? Dahil kung ikaw ay isa na kay Jesus, na-reconcile na sa Diyos, ikaw ay may ministry of reconciliation. Hindi po ako ito, ha? Ang word ni God, command ni God, you have a ministry. He has given you a ministry of reconciliation. May panawagan ka na tawagin ang taong makasalanan na ma-reconcile sa Diyos. Kung asawa mo ang believer, tawagin mo siya na ma-reconcile siya sa Diyos. God wants you to be reconciled with God because you are a sinner. At alam niyo yun. Kung ang asawa mo ang believer, hindi pwedeng hindi. Huwag po tayo magbulag-bulagan. Alam niyo din ang inyong anak kung nag-believer sila. Huwag po tayong magbulag-bulagan at sabihin na, ay okay naman. Yung anak ko naman, nag-a-attend naman ng church. Si Pastor Jay na lang yun. No! Yung ministry of reconciliation, was it only given to the pastor? It was given to everyone who come to faith in Christ. So you have a ministry of reconciliation. Then you are to, alam mo, i-share mo o bahagi mo yung gospel sa kanya. Hindi yung iisipin na lang na, nabahagi ko na yung gospel. O alam na niya yan. Dahil ko na narinig na gano'n eh. Yung, share mo yung alam mo, alam na yun. Pakinggan na yun. Alam na? Bakit namumuhay pa rin sa kasalanan? Kung alam na ang gospel at narinig na yung gospel, kung tunay siyang Christian at narinig na yung gospel at naunawaan niya, di sana namumuhay siya bilang isang Christian. Diba ano yung sabi dun sa ating passage kanina? Christ died for all, everyone died, and those who believed in Him, who lives, will live for Christ, not for themselves, but for the one who died and rose again. So, malinaw na sa isang Christian, may evidence of salvation na hindi lang siya profession of faith. Dapat siya ay nakikitaan ng buhay na may pagsunod na kay Kristo Jesus. So, ibig sabihin, kung ang kasama mo sa bahay, in practical application ay namumuhay pa rin sa kasalanan, ano yung kailangan niya marinig? Gospel. Okay? Kahit na mga Christian, kailangan pa rin naman marinig yung gospel eh. Tama ba ako doon? So, importante po natin ito na makita at mai-apply. Kailangan nilang ma-reconcile. Kung wala pa sila kay Kristo, kailangan nilang ma-reconcile kay God. May panawagan tayo. Huwag tayong tumigil. Kung gusto mamatay tayo, i-share natin yung gospel sa kanila. Doon lamang mawawala na yung command sa atin, yung hold sa atin ng responsibility. Siyempre, patay ka na eh. Di ba? Nasa langit ka na kung Christian ka eh. Pero habang nandito ka sa mundong ito, hindi ka dapat tumigil na magpaalala na kailangan niyang ma-reconcile kay God. Siguro, pwede niyong tanongin niya kay James. Every regular yan kay James. Nung hindi pa siya Christian, palagi yan, araw-araw, pag nagkakasala yan, gospel yan. Gospel ang palagi. Until na tayo na maging Christian na siya. Hanggang sa mag-profess na siya na maging Christian siya. At naunawaan niya yung bagay na yun. Hindi na tumigil. Gulat nga ako, ang bilis eh. So, I was expecting mga 20 plus. 25 years old na ako na naging Christian eh. So, my son's better in a way, that way. Pero yun nga, hindi ka titigil. Pag i-pray mo siya bago matulog, nasabihin mo sa kanya, hindi porket nag-a-attend siya ng church, hindi Christian, hindi. Palagi ko sinasabi sa kanya, hanggang wala yung life ni Christ, wala kang following kay Christ, you are an unbeliever and you need Christ. At hindi dapat tayo magsawa ang sabihin nyo dahil napakahalaga po ng gospel. Para ngayon, pag nag-celebrate tayo ng anniversary, may joy tayo because of the gospel na tunay. Hindi yung parang part lang tayo ng church, pero may tunay na pag-unawa sa gospel. Kasi kaya po tayo nag-celebrate is because we are one with Christ and we are thankful. In the past years, naging faithful siya sa atin na tayo kanyang tinawag na maligtas. I am sharing this because I know a lot of your family members are not Christians. At kung ikaw ay Christian, ano yung sabi ng ating passage? All this is from God who through Christ reconciled us to Himself and gave us the ministry of reconciliation. We have a ministry. We have a responsibility.
If you do not take hold of this responsibility, anong tawag dito? You will be then sinning. Okay? Is it clear? Is importante po ito eh. Mahalaga po natin na makita ito. May panawagan tayo, ating i-fulfill ang ating ministry of reconciliation sa pamamagitan ng pagbabahagi ng katotohanan ito. Okay? Mahalaga po yun. Share po natin yung gospel. Pero ang iisipin ninyo, Brother Jay, again, may ministry kami. Malinaw yung ministry ng reconciliation na meron kami kay Kristo Jesus. Paano ko i-fulfill ang ministry na ito? Sabi nga, susunod, the message of reconciliation. Sabi doon sa verse 19a, that is, in Christ, God was reconciling the world to Himself. Okay? By sharing to our loved ones, to other people, to the ministry that we have in evangelism, kung ano ang ginawa ni Kristo Jesus. Ito yung pinakamaganda. Okay? I still remember, dahil na-assign ako sa Albay, and I was in Albay for 4 years. Meron akong isang kasama sa ministry at that time. Nag-join siya, nagulat ako. Sabi niya, Brother Jay, paano mo isi-share yung gospel? So, ibig ko yun, evangelistic ministry, nasa Albay ako, church planting, tapos nag-volunteer siya na maging bahagi ng ministry team ko. And then tatanungin ako, paano ko mag-share ng gospel? Ano yung isi-share ko? Ang weird, actually. Kaya kung mahalaga ito, tignan ninyo ang inyong mga sarili right now. Okay? Kung kayo ay Christian, dapat alam ninyo ang gospel. Hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng sabihin ninyo na parang Christian ako, pero pag pinag-share ko kayo ng gospel, ay hindi ko alam ang sasabihin. Parang ang weird. Magiging weird yun. Alam mo kung bakit? Paano ka naligtas kung hindi mo naunawaan ang gospel at hindi mo alam kung paano ito babahagi sa iba? I understand na nakakatakot mag-share. Di ba? Nakakatakot talaga mag-share. Pero kung alam mo yung gospel at mahalaga talaga yung gospel at buhay mo yung gospel at naunawaan mo ang gospel, hindi ka matatakot na ibahagi ito at ibabahagi mo ito ng buong linaw sa mga tao na nangangailangan kay Kristo Jesus. Ibahagi natin kung ano yung ginawa ni Kristo Jesus. Minsan sasabihin natin, yung paulit-ulit. Ganon din po ako for 4 years in Albay. Yung isa lamang po yung message ko, and it is about Jesus Christ. That is, in Christ, God was reconciling the world to Himself. Paano ni-reconcile ni Jesus ang taong makasalanan sa Diyos? Una, sa pamamagitan ng kanyang perfect life. Ang tao nilikha ng Diyos na luwalhatiin siya. Pero hindi ito ginawa ng tao. Dahil ang tao namuhay para sa kanyang sarili. Kanyang tinalikuran ng Diyos, nagrebelde, hindi sumunod at nagpasakop sa kaloob at hindi nagpasakop sa kalooban ng Diyos. Pero si Jesus, kanyang tinupad ang panawagan ng pagkakalikha sa tao. Ang tao makasalanan, si Kristo, kanyang sinunod ang kalooban ng Diyos. Si Jesus, bumaba sa lupa, naging tao, at siya ay nabuhay na sumunod perfectly sa Diyos. Ang requirement ng Diyos ng perfect righteousness ay ginampanan ng ating Panginoong Jesus. So, you share. Christ came down to obey the law perfectly. So, ibig sabihin, kapag malinaw ito sa inyo, may share dito sa kausap ninyo, not by good works, not by your own works, not by your own self, dahil si Christ ang nag-fulfill ng perfect righteousness na ninanais ng ating Diyos Ama. Siya lamang yun. So if we know that, yun po yung ating ibabahagi. Pangalawa, na ating ibabahagi patungkol kay Jesus, na si Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo ay naligtas. So share natin si Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay, anong kamatayan. Okay? Ano ang dapat nakaharapin ng tao dahil sa kanyang kasalanan? Kamatayan. Tayo ang dapat mamatay. Pero si Jesus, kanyang inalay ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo at doon kanyang tinanggap ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Kanyang pinagbayaran ng kasalanan na dapat ikaw ang magbayad. Ang requirement ng Diyos na payment for sin, which is death, ay
tinanggap o inako ni Jesus. So, hindi mo kailangan gumawa ng kabutihan. Si Kristo ang gumawa ng kabutihan perfectly para sa iyo. Hindi ka na dapat mamatay sa iyong mga kasalanan dahil na si Kristo na ang tumanggap ng lahat ng kasalanan na dapat mong pagbayaran. Di ba napaka-magandang balita? Kung malinaw po sa atin ito, i-rejoice po natin ito araw-araw dahil lahat po tayo kailangan ito. Ito ang mensahe ng reconciliation. Hindi lamang doon about His life, about His death, ibahagi na natin na si Kristo sa pamamagitan ng kanyang resurrection. Hindi pwede na hindi malinaw ang resurrection sa atin. Hindi pwede mag-end ka lang sa death. Ay, si Kristo namatay para sa aking mga kasalanan. Resurrection gives hope, joy. Okay? Si Jesus namatay, inilibing, pero dahil siya hindi nagkasala, hindi siya pinanghawakan ng kasalanan o ng kamatayan. Si Jesus ay muling nabuhay. Kanyang pinagwagian ang kamatayan para sa atin upang ang sino man na mananampalataya kay Jesus ay magiging isa sa Kanya at makakasama niya pang sa walang hanggan. Ito yung blessing of eternal life. So what are we to share about Christ? About His life? About His death? And about His resurrection? That's the gospel. Mahalaga na makita po natin ito. Ibahagi natin ito palagi. Minsan naman ang nagiging problema ng maraming Christian, Brother G, parang paulit-ulit ako dito. Ganun po talaga eh. Tayo nga, paulit-ulit natin narinig. Kailan natin naintindihan? It took time, di ba? Pero kailangan natin paulit-ulit na mapakinggan until the time natin ito tunay na maunawaan. Ito ang mensahe ng reconciliation. Ito ang gospel na makakapagligtas sa isang taong makasalanan. Kailangan niyang marinig ang gospel at magsisi sa kanyang kasalanan. Hindi pwede nga, i-share ko yung gospel sa family ko by doing good works. Magiging mabuti akong anak, asawa. Hindi po. Faith comes from hearing. Hearing the words of Christ. Importante na makita, marinig po ng isang tao ang mensahe. Not just, mabuti kang tao. Ako magiging mabuti ko sa office namin, hindi ko kailangan mag-share. No! Sa office ninyo, sa school ninyo, mag-share kayo ng gospel. Kung sino yung may matatawag. Pagka binabalikan ko, yung time ko when I was in college, matid kasi ko ng youth camp ng Higher. So after ng youth camp ng Higher, on high ako. Alam mo yun? Feeling ko, Christian ako. So ginawa ko, balik ako ng school after ng retreat, lahat ng kaibigan ko, tinipon ko. Sabi ko, meron ako natutunan sa retreat namin. I-share ko sa inyo yung gospel. Pero hindi pa ako Christian nun, going back lang. Pero I was sharing. I was really sharing with all my heart. Natakot sa mga classmates ko, tapakinggan nila ako. Dumadaan pa yung madre sa tabi ko habang nag-pray kami. Magka-holding hands pa kami ng mga classmates ko. O puro mga babae yun, dahil nakonsulasyon. Ito talaga ng mga classmates ko. Puro babae. Pero ayun, nakita ko, dumadaan pa yung madre sa tabi ko eh. Pero hindi na kami pinagpipigil. Siguro akala nila, nag-rosaryo kami. Pero I was sharing. Why am I sharing? Dahil na naging Christian na talaga ako. Ang unang-una kong tinagay when I became a Christian family ko. Eksaktong-sakto, nung bago akong Christian at that time, naghingi kagad ako ng tulong sa self-servant ko. Sabi ko, paano ako mag-share ng gospel? Pumunta ako sa library ng Hiram. Nag-aral ako doon ng ilang oras. Nag-prepare ako ng manuscript ko dahil 100th birthday ng lolo namin. Okay yung lolo ko, pero 100th birthday dapat yan. So, reunion ng Ninon family namin. Okay? So, dahil ko sa opportunity na naging Christian ako, nalala ko kagad yun, and then, okay, mag-share ako sa kanila. Hindi ako nahiya, hindi ako natakot, dahil, bakit? Dahil alam ko kailangan nila ng gospel. Because of my love for my family. And my love for the Lord. Dahil pagsunod yun eh. Ang mahalaga na makita natin ito, na tayo ay tunay natin inayag sa kanila kung ano ang ginawa ni Kristo Jesus. Hindi yung parang ang weird kasi ganito ang feeling ko eh.
Parang kapag makikipagkita ako sa mga relatives ko, tapos magsasaya-saya kami, tapos alam ko silang hindi Christian, tapos hindi ako makapag-share ng gospel, parang ang bigat sa puso ko, na parang si Jane niya, nakikipagsaya-saya pa sa amin. Tapos hindi may opportunity naman ako to share the gospel, hindi ko na parang mabibirtuhan lang ako sa sarili ko. Kung mahal ko si Kristo, ibabahagi ko siya. Kahit ano pang sabihin ng mga relatives ko, kaya kapag nagpunta ako sa probinsyan ganito, sa Palawan, pumunta ako sa Cagayan de Oro, sa mga kamag-anak ko doon, I will always share the gospel. May dala akong pagkain. Technique, pagkain. Ay, teka na, bago tayo kumain. Can I pray and can I share? Diba? Simple yun eh. Wala naman sila magagawa eh. Na ipag-pray yung pagkain, tsaka i-share yung gospel. Hindi na makakain. Okay? Parang katulad ko niya rin, yung pinsan ko, lumate, kasama ko siya. So every meal, pipray kami. Kahit na alam ko sila nagkaganon, sa harapan ko, okay lang. Pero mag-pray kami, nakikita nila, pero respeto nila, makikita na namin. So share. Because we have the ministry of reconciliation, responsibility po natin ito. Okay? Ang problema, at dahilan ng marami, nasabi ko na yan eh, Brother Jay. Yung sa Palawan, every time na nagpupunta ako doon, nag-share ako ng gospel. Narinig na nila yun. So hindi ko pwedeng sabihin, hindi nasabi ko na yan. Hindi, paulit-ulit nga po natin ibahagi. Hindi pwede natin sabihin na narinig na nila yan. Well, ang calling is to continue to share Christ hanggang ang taong binabahagian mo ay tunay na ma-reconcile sa Diyos. Hanggang hindi siya reconcile kay God, hindi ka titigil na ibahagi yung gospel. Okay? Siyempre, yung context kung sa ating pinag-usapan is about family. So, hindi naman mawawala yung family mo, nandiyan naman siya kalagi. Okay? Habang nariyan sila, ibahagi ninyo si Jesus. Ibahagi ninyo ang mensahe ng kaligtasan paulit-ulit. See, the nature of reconciliation. Sabi doon, not counting their trespasses against them. Kapag inyong binahagi si Jesus, ang kahalagahan nito ay ang kanilang makita, ang kanilang kasalanan. So, yun yung target. When you share the gospel, hindi mo i-water down, sasabihin mo, tayong lahat ay makasalanan. And you don't water it down. Alam mo, lahat naman tayo, tao na, di ba? Nagkakamali. Eh, gusto ni God, maligtas tayo. So, yung mga pagkakamali mo, ilapit mo lang sa Panginoon, okay na yun. Di ba pinawater down? Sabihin natin kung ang sin ay sin ito. Ikaw ay makasalanan, ako ay makasalanan, lahat ng tao ay makasalanan. Kung malinaw sa kanila, yung marinig, yung mensahe na sila ay makasalanan, ano yung kailangan ngayon nila? Kapatawanan. Okay? Kaya nga dito sabi nga, not counting their trespasses against them. Sabi ni John MacArthur, and I quote, only by having the guilt of sin forgiven can sinners be reconciled to God. Kailangan ma-reconcile sila with an understanding of sin. Marami po na Christian at magsasabing Christian pero hindi nila inuunawa yung patungkol sa kasalanan. Ang gusto lang ng marami na maging Christian, hindi sila mapunta sa okay. Ayaw lang na mapunta sa inyo. Okay na, pero walang understanding of sin. Kaya nga malalaman ninyo isang tunay na Kristiyano eh. Palagi siyang may kalungkutan kapag siya ay nagkakasala. Pag ikaw namumuhay araw-araw na wala kang conviction sa sin at okay lang ang sin sa'yo, hindi problema. Hindi ko sinasabing hindi ka Christian, pero kailangan mong lumago sa understanding of sin. Kaya bumaba si Jesus dahil sa kasalanan. Di ba? So, importante po ito makita ng ating binabahagian. Kasi kung hindi natin i-share sa kanila yung kanilang pagiging makasalanan, hindi po nila makikita yung importance ni Kristo, yung ginawa ni Kristo, at yung kapatawaran na hatid ni Kristo Jesus. Ulitin ko lang, sinabi ni John MacArthur, only by having the guilt of sin forgiven can sinners be reconciled to God, since it is sin that separates them eternally from Him. Isaiah wrote, your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden His face from you, so that He does not hear. So, as long as you are living in sin apart from Christ, God
does not hear you. Kahit ano pang panalangin ninyo, kung ikaw wala kay Kristo, kaya yung natuto ako sa question ko nung before sa Albay, ay lahat sila Catholic. Sabi ko sa kanila, so tingin ninyo, yung panalangin ng pare, pinakikinggan ng Diyos? Sabi nila, siyempre, pare yun. Nakikinig ang Diyos, naninig ang lahat. Hindi naman natin pwedeng tanggalin doon. Pero hindi ito acceptable kay God. Because wala siya kay Christ. Kasi ang panahon niya ng salvation is by works. Okay? So, mahalaga na makita natin, tayo ay mananansal kay God upang tayo ay magkaroon ng tamang access sa Kanya. Nakakalungkot na makita ang mga tao sa mundo na namumuhay in rebellion sa Diyos. Nakakalungkot lalo kung sila ay bahagi din ng inyong pamilya. Kung walang forgiveness of sin, ang resulta ay kamatayan. Eternal punishment. Natandaan niyo yun ha? If you're not going to live out the ministry of reconciliation, hindi kayo magbabahagi, at yung family ninyo, alam niyo na hindi pa Christian, kapag sila namatay, eternal punishment. Nakakalungkot. Kahit anong saya ninyo sa birthday party, sa Christmas party dito sa mundong ito, sa bawat celebration nyo, anuman ang joy ninyo, kung yung taong yun wala kay Christ, pag siya namatay, eternal punishment. Nakakalungkot. At isipin po natin, and then may panawagan po tayo, Ministry of Reconciliation. Siguro isipin ninyo, bakit Jake pinikinig kami yung family namin? Dahil may Ministry of Reconciliation, ang isang Christian, ang unang nasa isip natin dapat ay pamilya natin in terms of application. Okay? They are the ones na madali natin mabatian ng gospel. Kailangan lang ng tunay na submission at obedience sa panawagan ng Diyos. They need to be forgiven. Di ba ang sarap na mapatawad? At maganda na sila din makaranas ng kapakawalan kay Kristo Jesus. To be forgiven is to come to faith in the message of the gospel in Christ and to repent of their sins. Ang doon ni Jesus sabi sa ating passage, to reconcile the world to Himself for them to receive forgiveness. Ating ibahagi si Jesus sa lahat ng tao dahil ating kay Jesus lamang kanilang matatagpuan ang kaligtasan at kapakawalan sa kanilang kasalanan. And lastly, entrustment of reconciliation. Sabi doon, and entrusting to us the message of reconciliation. Sa huling bahagi ng verse 18, sabi ni Paul, give us the ministry of reconciliation. Dito sa verse 19, anong sabi ulit ni Paul? And entrusting to us the message of reconciliation. Pagpaulit-ulit, ito ay importante. Okay? Dahil tayo ay na-reconcile na kay Jesus, ating alam na ngayon ano ang ma-reconcile. Tama ba? Kung kayo ay Christian, may understanding na ba kayo kung ano yung ma-reconcile kay God? At mahalaga na makita nyo, ay oo nga, reconciled na ako kay God. Okay? Ibinigay sa atin ngayon ang Ministry of Reconciliation. Then alam na natin, ang ginawa ni Jesus para tayo ay ma-reconcile sa Diyos, ini-entrust naman sa atin ang reconciliation. Alam natin kung ano ito, dahil tayo na-reconcile, alam natin ang ginawa ni Jesus, at ating ibahagi ngayon yung mensahe ng reconciliation. Ano ngayon ang gagawin mo? Ang nais ng Diyos ay ating ibahagi ang mensahe ng reconciliation. Sabi nga sa verses 20 to 21, napakahalaga po nito as Paul ends in chapter 5. Therefore, we are ambassadors for Christ. Ano yung ambassador? Diba tayo yung representative? Our ambassadors are representative ng Philippines to other countries, di ba? Tayo naman ay representative ni Christ sa lahat ng mga tao na wala pa sa Kanya. Okay? God making His appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. For our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. We are ambassadors of Christ. Sabi nga ni Paul, God is making His appeal through us. Nag-a-appeal si God.
Sipin niyo yun, He is appealing to us. Tinatawag tayo ng ating Panginoon. Maging ambassador kayo. Maging tagapagbahagi kayo ng gospel. Tayo ang nais na gamitin ng ating Panginoong Diyos na maibahagi ang gospel sa iba. Kaya naman tayo ay tumugon ng may pagsunod sa kanyang panawagan. Ating tawagin ang lahat na ma-reconcile sa ating Diyos. Malinaw po ba yun? We are called to reconcile sinners to our holy God. In ending and application, first, be reminded of God's grace. Our salvation is from Him. Kung tayo ay naligtas sa biyaya ng Panginoon, ang kaligtasan ay mula sa Kanya, ano yung dapat na maging response natin sa bagay at sa katotohanan nila? Kung hindi, mamangha, magpasalamat, magpuri, at atin siyang sundin. Alam mo yun? Niligtas ka ni God from all of your sin, and then babaliwalain mo lang siya. Nakakalungkot mo yun. Kung tayo ay tunay na Christian, tayo ay tutugan ng napakalaki din sa ating Panginoon. Magnanais po tayo na atin pong maibahagi ang mabuting balita sa lahat ng tao. Okay? Let us then thank Him and worship our God. Number 2, we are to submit to His calling. Okay? Let us carry out our ministry of calling people to reconcile with God. So we are to praise Him, we are to call people to God, and lastly, we are to know Christ more. So that we can be better proclaimers of the gospel. So the more you grow in your understanding of who Christ is, mas magiging maganda, madali, maayos ang ating pagbabahagi ng mabuting balita. In ending, we celebrate our church anniversary because God reconciled us to Himself. We are to celebrate that truth and let us worship Him all the more. We celebrate our church anniversary because we are made one with Christ and we have received the ministry of reconciliation. Let us then be faithful proclaimers of the gospel. And lastly, we celebrate our church anniversary because of what God has done to us through His Son, Jesus Christ, and through the ministry of the Holy Spirit. We are gathered today because of what God has done. Let us then worship Him and praise His name. Let us pray. Lord, once again, thank you for this blessing of giving us life in Christ. Thank you, Lord God, dahil kayo din po ang siyang pumilos. Kami na makasalanan. Inireconcile niyo po kami sa iyo sa pamamagitan ng inyong anak. Binigyan niyo po kami ng biyaya na maunawaan, marinig ang gospel. Tumugon, Panginoon Ama, ng may pagtitiwala at pananampalataya kay Kristo sa Kanyang ginawa upang kami ay maligtas. Sa Kanyang perpektong buhay, sa Kanyang kamatayan, sa Kanyang buhay na muling pagkabuhay upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa Kanyang pangalan. Maraming salamat po, Diyos. Maraming salamat dahil ipinaunawa ninyo sa amin ang aming kasalanan. At binigyan niyo po kami ng biyaya na i-confess ito, i-acknowledge ito, at i-repent ito, Panginoon Ama. Lahat ng ito ay mula sa iyo. Wala nga po kami pwedeng ipagmalaki kung hindi ngayon, umagang ito, patuloy lamang nawa ang aming mga puso, aming mga isip, mamunong Panginoon Ama, ng pagkilala, pagdadakila sa iyong pangalan, pagbibigay kapurihan sa iyo, sa iyong katapatan sa aming buhay. Lord, 44 years, it is indeed a blessing. Though 14 years na po ako naging bahagi nito, nakita ko pa rin, Panginoon Ama, nakikita namin sama-sama, Panginoon Ama, ang inyong pong patuloy na paghawak sa puso po ng bawat isa. We are not perfect, but we know that you are changing us and transforming us. And we thank you, Lord God, for that. And I pray, Lord, na masigit pa sa mga darating pang taon, Panginoon, na kami ay tunay na mag-transform more in Christ, na tunay po kami na maging submissive sa iyo, dependent sa iyo, patuloy na nagtitiwala sa iyo, nagdanais sa bawat araw na mamuhay katulad ng buhay ni Kristo Jesus.
Dahil ito po, Panginoon, Ama, ang inyong pong plano at kalooban para sa aming lahat upang kayo ay aming lubos na maluwalhati. So, Lord, we pray na patuloy po na ang gospel ay manatili sa puso at isip namin, panghawakan ito until the next generations, Panginoon naman, until next 44 years, Panginoon naman, we pray as a church na hindi, Panginoon Ama, mabago yung gospel na aming pinangahawakan, kung hindi panghawakan po namin ito ng mabuti, na hindi po ito maagaw o mabaliwala o mabago, kung hindi panghawakan po namin ang katotohanan ng mabuting balita na inyo pong inihayag sa amin. Lord, thank you for this day. And as we continue our celebration, we pray, Lord, na kayo po ang siyang mamumuna sa aming lahat, na kayo, Panginoon Ama, ang siyang patuloy na aming pupurihin sa program, sa aming fellowship, sa pagkain, Panginoon Ama, sa buong araw na ito, nawa kayo lamang po ang maging sentro ng aming pagtitipon. Ito po ang aming galang sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen and amen.